Him are Dr. Ray Rosales, Dr. Fat Matthew, Dr. Nines Bautista, representative from PhilHealth, Jonathan Ison of YACA, our patient advocates, architect Cynthia Duns from Philippine Diabetes Support, Reynaldo Abacan from Dialysis Philippines, and Dr. Cyril Tolosa from AstraZeneca. Magandang umaga sa inyong lahat and welcome to this press conference as we celebrate World Diabetes Day, which is on today, which is November 14. And together with us, our partners, both the medical community as well as our patient partners. Now you see kanina the merging of the science and the urgency, and we sound the bell of the urgency to act now. So this real conversation today will tell stories and connect the value of prevention and awareness from the clinics to the community, and also taking into consideration the stories behind a person living with diabetes. So as coming from the presentation of Dr. Ray, he was able to present the diagnosis, the risk factors, how diabetes, the elevated blood sugar na mataas, affects the body, yung katawan natin, and then mag-develop ng complications. So the question is now for Dr. Ray, ano bang pangarap mo na mangyari, na gusto mong mangyari sa ating mga Filipino na nagkakaroon ng diabetes as you see them in your daily practice? Ang talagang pinakamagandang pangarap dito ay ma-identify muna natin yung mga high-risk patients na dapat natin i-monitor o i-screen. Number one, family history. For example, ako po ay may diabetes. Sino po sa pamilya ko ang at risk? Kapatid ko or mga anak ko. So tatanungin ko na, kung may kapatid ka ba, sabihin mo sa kanila, magpa-check ka na din ng sugar kasi at risk ka na. Pag may pumunta sa aking pasyente dahil high blood, at nakita ko overweight, obese, kinakailangan, i-check ko na din ang sugar. Pag ang pasyenteng babae may history na nanganak, malaki pala yung baby or gestational diabetes, high risk na yan maging diabetic in the future. So aalamin lang natin kung sino yung mga taong high risk, doon pa lang, mag-check na natin ang kanilang blood sugar so we can prevent them from becoming a patient with diabetes in the future. See? Prevention kasi, walang gastos yan. Walang gamot ang prevention. Normally, modify your lifestyle, turuan mo ang tamang gawin. You're not spending anything. Wala ka pang binibiling gamot. And you can prevent this treacherous illness in the future. So sa akin, ang pangarap ko, screen na yan, yung mga high-risk patient na yan. Maaga pa lang para malaman na natin. Francis? That's a great point na in-emphasize ni Dr. Ray, yung prevention. Now, it is a noble movement in Diabetes Philippines kasi ito yung pinaka-challenging, yung prevention, walang pera dito. Hindi kumikita yung mga healthcare workers kusang gumagawa ng sariling programa para mahanap yung mga taong may risk for diabetes. And I love the advocacy of Diabetes Philippines here and our partners na hanapin yung mga more than 50% na ito. So I would like to stress that point ni Dr. Ray Rosales because this movement now na gusto ko i-connect kay Dr. Fatma, yung in-emphasize niya kanina, paano tayo nagre-respond and what are we doing right now to connect the science into actual practice. So Dr. Fat, building on what Dr. Ray have emphasized in terms of the science, how do you see the Diabetes Act now, Diabetes Philippines Stop Diabetes Act now can help and make a difference in the lives of people affected with diabetes?
First, Francis, tama ka, no? Mahirap ang magpagalaw ng mga healthcare professionals pagdating sa prevention. Dahil po, wala kaming bayad if we talk about healthy lifestyle. Ang bayad natin pag nandun tayo sa ospital, may sakit, mahal yan. But for my 25 years working with you and the rest of the team on the fight against diabetes, our battle cry is always, the diabetics of tomorrow, sabi ng boss namin, si Dr. Ricardo Fernando, will come from the children of today. So sa Stop Now Diabetes, hindi na ho kami maghahanap kung saan-saan. We will start in our clinics. We will screen the family members of our diabetic patients, and through the Stop Diabetes program, where we will create clinics all over the country in utilizing our PhilHealth program. Kasi dati po, mahirap talaga kami maghanap ng pondo para mag-screening. Wala kaming napagkukunan yan. Mahirap yan. But now when we heard about PhilHealth, including diabetes as one of the diseases that they will cover, and there is a budget for screening, yan po ang nag-inspire sa aming lahat na we will work with them. We will look for these diabetic patients all across the country, screen them, identify, and treat them early. Thank you, Dr. Rofat. No, so now you see how important the prevention and all the works of Diabetes Philippines and its partners in acting to prevent complications. But this is just the part of the medical. So nandito tayo ngayon with our partner patient organizations. So upon listening to that science and the action, gusto natin malaman naman yung story behind how a person living with diabetes takes care of themselves and live their life daily. So we have here architect Cynthia, who has been with all our PressCon and all our activities with Diabetes Philippines and Astra. Architect, ano bang pangarap mo and one wish that gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon habang buhay ka pa? Na mangyari. Dapat mangyari yun. Dapat mangyari na. In your lifetime. Makapag-asawa ulit. Anyway, meron po kaming group kasi na Philippine Diabetes Support. Ang unang aming dahilan bakit natayo ito, para sa awareness. Malaman ng tao ang mga senyales ng diabetes para maagapan. Lahat naman po kailangan agapan Kagaya ko, I came from a family of diabetes. So, at late 40s, I was diagnosed because wala akong nararamdaman, nothing. Except I lost 40 pounds in 1 month. Napansin lang ito ng ibang tao. Yung mga pinupost kong photo, kasi that time we go tour every month. So nakikita nila, every month may post ako, nakita nila iba ang itsura ko, parang gano'n. So doon ako nagpa-check up. Then, I think on the 3rd lab test pa nga nakita Kasi una, basic. Second, basta yung OB ko kasi nandun din sa hospital, sinabihan niya yung doctor na nag-check sa akin na kilala ko family niyan, check the blood sugar. So, chinek nila blood sugar ko, ayun, taas. So, after that, another lab test. Chinek na yung liver ko, kidney ko, lahat. Kasi affected kung matagal kang mataas, delikado. Kaya maganda talaga yung early screening. Para, lalo na kung may lahi kayo, predisposed na kasi. So, pwede kayong magkaroon. At yung sinasabi nila na CKD, maraming members namin, ang members nila ng dialysis PH. Kasi nga, yun, nalalaman nila na diabetic sila kasi may CKD na sila. Meron na silang mga complications.
Now, what's the other question? Yung pangarap mo. Oh, may pangarap. Pag-asawa nga. Okay. Asawa. No, my husband died 2 years ago. Anyway, ang pangarap ko is, of course, kumalat, maging aware ang mga tao. Bata pa lang maturuan na ng tamang pagkain. Hindi yung, ay naku, naalala ko, parents ko, may mga candy sa tabi ng kama. Pag dumating ang mga apo, bigay candy, chocolate, lahat. Pag Pasko, anong hinihingi sa medyas? Chocolates, candy. Pag Halloween, anong hinihingi? Yun. Kailangan yung kontrolin ng magulang, hindi yung hayaan na lang na ubusan ng bata habang, mahirap yung masanay eh. Mahirap. So behavior talaga, no? Yes, Dr. Ray, gusto mo Example ko kanina si ma'am, alam niya na sa lahi nila ang diabetes. Kung tayo po ay nagkaroon ng early screening, dapat nagpapacheck ko siya ng sugar. Kasi you can diagnose diabetes at the early stages na walang sintomas. Nung nagpunta siya, may sintomas na siya. She lost a lot of weight. Doon nakita, mataas na ang sugar. Unlike na kapatid ko, magulang ko, may diabetes, dapat nagpapacheck na ako at least once in a year. Just to make sure na, ay wala pa ako, but I am motivated and I'm learned that it's in my family. Because sabi ko nga, it's genetically inherited also. I want to add something. Hindi ba yapat may lahi kayo? Yun lang ang magkakaroon. Marami sa members namin ang walang lahi. Sa kanila nagsimula. Type 2. At meron din, at the age of 26, 27, diagnosed as type 1. Hindi na ngayon inborn. Ang pagkakaroon po ng family history of diabetes is just one of the risk factors. So tama si ma'am, no? Meron namang walang family history, but you can develop diabetes, especially if you become overweight, you are not exercising, you eat food which are pro-diabetic, no? Matamis, nabanggit ni ma'am kanina, bata pa, yun na yung pinapakain ng magulang. So, when we will screen po ma'am for diabetes, we will have a list of the high risk which we will provide our doctors who will screen for diabetes. Sa NCD po, sa PhilHealth, nakalagay doon, meron po silang NCD screening na nakalagay kung ikaw ay high risk, kailangan mag-health lifestyle modification advice ka na sa iyong healthcare provider. Kung ikaw is smoker, sabi ni PhilHealth, babayaran ang provider kung tinuruan mo yung pasyente to stop smoking. So, ganun po ka-extensive yung programa na ginawa dito sa screening. At kami po sa Diabetes Philippines, sasabayan namin yun para mas marami po kasing resources ang PhilHealth na makasabay kami sa pag-implement ng screening and prevention for diabetes and hypertension. Pabalikan kita, Architect Cynthia. Kasi gusto ko yung punto mo kanina na hindi mo alam. So, then pumapayat ka, yung ibang tao nakapansin sa inyo. Nang na-diagnose ka na may diabetes, ano na ngayon yung ginawa mo? Kasi until now, I see you good-looking, maganda, smiling, without any complications, ha? Matagal na kami nagkakilala nito eh. Sa lahat namin ng mga iniikutan, gusto ko makita yung face ng diabetes na healthy. Ito yun. So ano bang ginawa mo until now na na-maintain mo yung magandang kalusugan? Unang-una, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi, like yung mga marites. Okay? Fake news. Yung mga, uy, kumain ka nito, ganyan, gano'n. Science-based ako.
Pati yung group namin is also science-based. Kaya maraming members namin ng mga doctors, mga endocrinologists din. So, kasi nakikita ko rin na sila mismo nag-recommend na maging member namin. Ang ginagawa ko kasi ever noon pa, nagmamarathon na ako. But I stopped. Nag-walking na lang ako kasi nakita ko mas maganda ang effect ng walking sa akin kaysa tumakbo. Kasi pag tumakbo ka, pag if you join a marathon, you have that stress na makarating sa finish line. So, talagang pinipilit mo yung sarili mo eh. Hindi kaya ng walking at your own pace. So, I walk siguro mga 8 kilometers on a weekend and mga 5 kilometers big day. Yun. And then, of course, I have to follow my doctor. Nung sinabi sa akin na diabetic ka na, hindi na ako nagulat eh. Hindi ako na-depress. I had to accept it. That's the first thing that a person should do pag na-diagnose eh, acceptance. Kasi pag hindi mo tinanggap, lahat ng gagawin mo na pagbago ng lifestyle, masakit sa loob mo. So kailangan you have to accept para madali na lahat ng solusyon. And then, nung sinabi sa akin, you're diabetic, ang sagot ko lang is, okay. Kasi, yung family nga namin, my family is about 8, lahat ng adults mga 80% is type 2 diabetes. Actually nga, last Christmas reunion namin may pamangkin ako lumapit sa akin. Auntie, diagnosed na kami. Para bang join the club. Ganon. Para sa amin is parang we belong. Parang ganon. So, and also yung mga nagtatanong daw na pag diabetic hindi magkakaanak o mahihirapan magkaanak and so forth. Yung diabetic clan namin, we are already 700. So, 700 members, yung ba yung hindi nagkakaanak? Nasa pagdadala yun eh. Sa pag-iingat. Thank you, Architect Cynthia. So another face of a person with diabetes, tawagin ko naman si Kuya Ray in terms of the other face of diabetes. Kuya Ray, kayo na magkwento ng kwento mo, bakit ka nagka-diabetes at sa anong kalagayan mo ngayon. And the third question is, ano ba yung gusto mong magiging suporta na matatanggap para matulungan ka na maitawid araw-araw yung pangangailangan mo to having live a person with diabetes and non-dialysis? Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang napakalagang araw po sa atin para i-celebrate at bigyan po ng kamalayan ang World Kidney Day, ang World Diabetes Day ngayong araw. Ako po si Ray Abacan po ng Dialysis PH. Kami po ay isang support group ng mga chronic kidney disease patient na undergoing ng hemodialysis at kidney transplant patients. So ako po ay mismo hindi po ako diabetic, Doc, pero karamihan po ng aming miyembro talaga, halos 70% ay may diabetes o nagmula sa diabetes kaya sila nauwi sa dialysis. Nakakalungkot po dahil ang diabetes po multiple factor po yan. Hindi lang po sa pagkain, tulad nga po sabi ng mga doktor natin, kailangan ng lifestyle modification, pwedeng nasa lahi. So, napakalaki po ng chance na magkaroon po tayo ng ganitong sakit nang hindi natin namamalayan. Ganun po kahalaga kung bakit nandiyan yung test na UACR na pinapatry po sa inyo, subukan na tingnan po natin yung kalusugan natin. Bagamat po wala po tayong nararamdaman ngayon, tulad nga po ng nakakita natin sa presentation kanina, nasa top list po ang Philippines ng prevalence na magkaroon ng mga kababayan natin ng ganitong sakit. So talagang todo suporta kami with PhilHealth at kasama po ang Diabetes Philippines. Di pa po mga kasama natin dito na suportahan po natin ang prevention. Dahil ang sakit pong ganito ay mapipigilan po at hindi na matutuloy pa sa lumala. Kung sa umpisa pa lang po, ma-manage na natin. Ganun po ka-importante yung prevention dito. Kaya po, todo suporta kami sa PhilHealth, ang YAKA program na lalo pong pinalawak pa. Diba? From consulta package, naging YAKA o Yaman sa Kalusugan program na mas pinalawak kasama na po yung
check-up, yung medicines na napaka-importante po, at syempre po yung mga test na para po mapigilan yung sakit. Ang gusto po namin ipaalam sa inyo na ito po ay available basta lahat naman po tayo ay member ng PhilHealth at lahat po tayo pwedeng maka-avail. Hanggat maaari po, suportahan po natin itong programang ito dahil ito po ang pinakamagandang paraan, libreng paraan na ma-avail po natin para po hindi na mauwi sa malulubhang karamdaman. Dahil naniniwala po rin kami sa samahan namin na ang magandang kalusugan po ng ating kababayan ang tunay na kayamanan ng ating bayan at yun po ang talagang kailangan natin suportahan. Salamat, Kuya Ray. So ngayon nakita nyo na we have unraveled the face of diabetes. Nakikita nyo yung totoong may diabetes nagsasalita. And thank you for sharing your stories. And that reminds us that early detection and prevention is really important. And continuous care is really important para maitawid natin yung araw-araw natin ng pangangailangan and to live with diabetes. Now, let me go to the topic on how can we do continuous care. And this is where our partner in PhilHealth takes a big role. So, gusto ko lang bigyan ng pagkakataon yung PhilHealth para maibalita sa atin yung mga programa nila na nakalaan for especially sa mga persons with diabetes. Yes. Good morning to all. I'm Dr. Lydia Labro from PhilHealth Pro NCR South. Let me start with the mission and vision of PhilHealth. The vision namin, as Sir Ray had said, all Filipinos with the advent of the universal healthcare are all members from birth to wag naman sabihin before death. No? So, ang mission kasi ng PhilHealth, bawat Pilipino, bawat miyembro, protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. So, yun po ang vision namin ay pangkalusugan para sa lahat, ni kalidad at nakalimutan mo na, sa QA namin. So, yun po, no? So, before, if we say PhilHealth, ang naiisip, lalo na tayo mga doktor, ay yung curative po, no? So, with the strengthening of the universal healthcare, hindi na po ganon ngayon. Ang PhilHealth po ay nag-start na po sa preventive, promotive, curative, rehabilitative, and palliative. So, ang PhilHealth po napaka receptive po sa ating mga pasyente at sa mga miyembro namin. Kasi we as an insurance company, miyembro po ang aming tawag sa mga pasyente. Hindi po natin sila sasabihin na pasyente kaagad. No? So, Pilipino bilang miyembro. So, ang thrust po from before, yung aming preventive or primary health care na program ay nag-umpisa po sa konsulta. Pero hindi po siya napaglaanan ng gaanong pansin. So ngayon, nitong 2025, ay nag-evolve na po yung konsulta to yakap. Yaman at kalusugan, pangkalahatan para sa lahat ng Pilipino. So ang aim po niyan ay i-protect po bawat Pilipino na magkaroon ng chronic kidney diseases. Early detection ay isa po sa aim na yan. Kaya if you will notice, ang aming pong program ngayon ay emphasis po namin ang yakap. No? So we started with the LGUs, mga health centers, para nationwide po ang ating ma-reach na ating mga pasyente. And then ang ating pong sa yakap ay na-enhance na po. So, ang ating pong mga yakap clinics ay pwede po sila ng 24 or 26 diagnostic exams. I-represent po ni Sir Sean, yung aming yakap representative, kung ano po yung pagbabago. Kasi gusto po namin malaman lahat. Hindi lang po kami sa LGUs na pumupunta po kami sa private companies para lahat po ng kanilang mga empleyado na sinasabi po ni Doktora na sa workplace, no? So, pag nagpa-enroll po sila sa yakap clinic,
libre na po yung diagnostics. And then, ang enhancement po ng gamot program from 21 medicines to 50, 75, sorry. Siya ang mas nakakaalam. So, mas marami pong diabetes medicines ang na-include for the interest of AstraZeneca. Na-include na po yung DAPA. Before, metformin lang. So, yun po ang aming, and marami na pong enhancement, no? For the yakap po, nitong July 2025, nag-allot po yung PhilHealth ng 15 billion budget para maano po natin nationwide, no? Para yun po talaga ang aim ng PhilHealth ngayon. Ang amin po namang mga inpatient benefits has been increased to 50%. So, in total po, halos 180% na po ang improvement. Isang example which is very glaring po, yung aming AMI or yung MI, no? So, naging 560,000 pesos na po. So, kung ang average cost ng isang angioplasty is 1.5 million, dati po, problema po ng ating mga pasyente ay 300,000. Ngayon po, ang problemahin na lang niya, sad to say pa rin, ay 1 million na lang. Pero hindi po masama, di po ba? Nabawasan ng 560,000. So, yun lang po isang example. Ang isa na pong concern ni Sir, ang dialysis po sa hemodialysis ay 156 sessions na po from 90 to 144. Dati po 2,000 pesos per session lang po hanggang naging 4,000, ngayon po ay 6,350 na po. At 3 sessions per week to 156 annually. So, ngayon po, prinopromote din po natin ang peritoneal dialysis. Ang coverage po namin dyan ay 1.2 million per patient po. So, yun lang po ang mga salient po na improvement sa coverage po from PhilHealth. So, Sir Sean will present 4 slides lang po for the, kasi this is a media event, para po matulungan tayo ng ating mga media partners na mapairating sa lahat ng sulok ng Pilipinas ang mga benefits po ng PhilHealth, at wag na po kaming hanapan nung dati pang 14 billion daw na nakuha. Okay, let's call Sir Sian to expound further yung PhilHealth yakap. Thank you po. So, I'm Sean Jonathan B. Ison from Yakap Team Pro NCR South. So, ako po ang mag-orient about yakap. So, hindi na po bago itong program ni PhilHealth. Ito po ay dating konsulta or konsultasyong sulit at tama. So, nag-rebrand po ito into PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan program. So, tanong po, bakit nag-rebrand si PhilHealth Konsulta? Ang unang pumapasok agad kasi sa isip ng mga Pilipino is may sakit sila. Doon lang sila pupunta sa ating center or ating hospitals. So dito sa ating yakap, tinatanggal natin yung mindset na yon. So either may sakit or wala si patient, pwede tayong pumunta sa yakap clinic to maintain yung ating health. So ano po yung mga services under yakap? So dito po sa yakap clinic, meron po tayong total of 1,700 pesos na package. Ito po ay nahati sa dalawang tranche. Ang first tranche is yung 680 pesos or 40% ng ating capitation. Ito po yung ating first patient encounter or health profiling. Dito po kinukuhanan si patient ng vital signs, BMI, so dito po yun. And then sa second tranche, yung ating 1,020 pesos or 60% po ng ating capitation, dito po naka-anchor yung consultations, laboratories, and medicines. And then kung private clinic po ang ating napili, may maximum co-payment po tayo na 900 pesos. And then yung dinagdag po sa ating services, yung outpatient laboratory and diagnostics. So meron na po tayong 6 na dinagdag na cancer screening test. Andyan po yung mammogram, breast ultrasound, low-dose CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, and colonoscopy. So, wala na pong babayaran si member dito, lahat po sagot ni PhilHealth.
And then sa ating PhilHealth gamot, meron pong 21 medicines sa ating Yakap clinics. And then sa PhilHealth gamot, dinagdagan po natin ito ng 54 medicines. Kaya total of 75 medicines na po ang covered sa atin. Next po. Ayan. So sa ating laboratory test for diabetes, so andyan po yung ating FBS, OGTT, and HbA1c. And then creatinine, kasama rin po sa ating laboratory test. So 13 po ito, makikita po ito sa ating website. And then sa ating PhilHealth gamot for diabetes and hypertension. So kasama rin po dyan yung mga medicines na yan. So yan po yung 75 medicines. Kasama po yan. And then makikita rin po ito sa ating website ng PhilHealth. Next po. Ayan. So meron po tayong ngayong ginagamit na gamot app. So magkano po ang kino-cover sa ating member? So 20,000 pesos per beneficiary per year. So kung member po tayo ni PhilHealth at kung may dependent din po tayo, 20,000 each po yun. Per year po ito. And then kung hindi po nakalista sa ating PhilHealth gamot, yun na po yung ating out of pocket. And then, ito pong sa ating gamot app, mag-generate ito ng gamot prescription. Ano po yung pinaka-importante dito? Yung UPSC. Ito po yung 12 digits. So yan po yung ini-encode ng ating pharmacy or gamot facility para ma-dispense yung ating gamot. So, in case po na mawala natin yung copy, so pwede po tayong bumalik sa ating Yakap Clinic para magparaseta ulit ng gamot. So, parang mag-take note na rin tayo na kailangan picturean na rin natin yung ating copy in case mawala po. And then once na-dispense na po yung ating gamot, mag-generate naman ito ng gamot availment slip or GAS. So magmumula ito sa ating pharmacy. And then mamomonitor din po ni member and ni pharmacist yung balance ni patient. So kung covered po ni PhilHealth gamot, ayan, mababawas sa ating 20,000 pesos. Next po. Ayan. So paano naman tayo magpa-enroll sa ating Yakap Clinic? May modes of registration po tayo. Una ang self-registration and manual registration. Aware po ba sa eGov.ph? Yes. So dito po sa ating eGov.ph, may PhilHealth button dyan. And then sa lower right po yung Yakap, pwede na po tayong mamili ng ating Yakap Clinic. And then sa ating PhilHealth member portal, so www.philhealth.gov.ph, pwede rin po tayong mag-self-register and then mamili po ng ating Yakap Clinics. What if hindi techie or kailangan ng assistance ni member? So andyan po yung ating PhilHealth Local Health Insurance Offices. So handa po sila tulungan tayo para for registration ng ating Yakap Clinics. And then sa Yakap Clinics, so may portal po na pinoprovide si PhilHealth sa ating Yakap Clinics. Pwede rin po silang mag-register sa ating member. And then sa other channels, so pwede po tayo tumawag sa ating hotline. And then next po. Ayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. So inaengganyo po namin ang lahat na magpayakap na sa PhilHealth upang sa ganon ay maging malayo tayo sa sakit. So yun lamang po ang aking presentation. Salamat po sa narinig nyo na yung beneficiary. Hope our media partners captured this information and help us cascade, help PhilHealth cascade this to everyone, all Filipinos. So I remember 3 years ago when we had a meeting with the previous PhilHealth President, Mr. Ledesma, yun ang request ko sa kanya na magkaroon ng preventive. Ito na yung sagot. Na park lang yun, sabi na we'll park it up, we'll discuss it, and lo and behold, gulat na ako, meron na pala. So tuwang-tuwa kami, kasi yun ang hihingi namin, hindi lang curative, but may preventive aspect. So ito na mahalaga, so nabuo na natin, no? Yung ating programa, and thank you to our partner PhilHealth. Thank you Dr. Lydia and Mr. Sian for explaining well yung programs and benefits of PhilHealth package. Now, to really close the gap of this advocacy and awareness, I would like to call and ask Dr. Nines on how would our program help patients engage and continuously in the committed care that we are now promoting. Dr. Francis, magandang umaga po sa inyong lahat. No?
Medyo kwento ko lang po at dadagdagan ko yung mga sinabi ng aking mga kasama dito. Ang Diabetes Philippines po ay 1958, nandun na siya. Our mission really is the prime mover in diabetes care in the Philippines. And before po, ang aming mission is diabetes friendly. Okay? Pinalitan po namin yung aming mission. Diabetes Free Philippines, mukhang hindi po mangyayari kahit sa ibang bansa. Okay? So pinalitan po namin giving better care, okay, to Filipinos with diabetes. So ano po ang magagawa po ng Diabetes Philippines sa ating mga Pilipino? Okay? So sa Diabetes Philippines po, meron po kaming 31 chapters sa buong Pilipinas. Lahat po ito ay nag-train at manggagamot tungkol sa diabetes. Okay, lahat po ay naturuan kung paano po mag-screen. Okay? Yun po ang ginagawa ng aming 31 chapters. Yung national officers po, kami po yung nagbibigay ng direksyon. Ano po ba ang kaibaan ng Diabetes Philippines sa ibang organisasyon? Kompleto po kami. Meron po kaming diabetes educator. Sila po ay tinuruan namin kung paano po sa grassroots magturo ng tamang pagkain, mag-ehersisyo. Okay? Meron po kaming dietitian, mga registered nutritionist po natin. Kaya po, sa aming convention, hindi lang po doktor ang kasama namin. Okay? Meron po kaming nutritionist, nurse, meron po kaming mga dentist, meron kaming surgeon, at mga pharmacists. Okay? Kasi po, hindi po kaya ng doktor talagang labanan ang diabetes. Kailangan po namin ng ibang mag-educate. Yun po ang pinaka-importante na ginagawa ng Diabetes Philippines is education. We are there to educate. We are there to train. Okay? Yun po ang ginagawa. Sabi nga po ng aming presidente, ano pong ginawa namin this year? No? Mabilisan. Okay? Gumawa po kami ng programa sa mga pharmacist. Okay? Sa ibang bansa po kasi, malaki po ang ginagawa ng mga pharmacist. Sila po yung nagtuturo kung paano inumin yung gamot. Okay? Di gaya sa atin, pupunta sa Mercury, hindi naintindihan yung sulat, o di ba po? Parang ganon. Kaya ang ginawa po namin, tinuruan po namin sila, tinrain po namin sila. Okay? So, ano po ba yung ginagawa ng Diabetes Philippines? No? Meron po kami, sabi nga ni Dr. Arafat, the diabetes of today will come from the children of tomorrow. Okay? So, meron po kami mga programa para sa mga school children. Okay? Nagpunta po ang aming dietitian, yan po si Ma'am Jen, sa iba pong lugar. Nagpunta po sila sa Davao, sa Daet. Tinuturuan po yung mga estudyante kung paano po kumain ng tama. Pati po yung mga teacher nila. Tapos po, kinakausap din po nila yung may-ari ng kantin na mag-serve po ng tamang pagkain. Ganun po kalawak ang ginagawa ng Diabetes Philippines. No? So, matagal na po kami dito, nilalabanan ang diabetes. No? Ang tatay ko po ay diabetic, kaya po ako ay nandito ngayon. No? At ako po ay meron ng impaired fasting glucose. Kaya, so, ayoko po na yung aking mga anak, okay, alam po natin, napakahirap po niyang gamutin. Meron pong tinatawag na diabetes distress. Okay? So, ano pa po ba? Okay? Kaya po marami pong organisasyon na lumalapit sa Diabetes Philippines. Kasi po, they trust us. Matagal na po kami. Tinutulungan po nila kami na labanan talagang diabetes. No? Sabi, si Dr. Francis po, siya pong nagsimula ng ACT program. Kaya dami po nang na-screen. Sabi ni Dr. Fatma, 2 million. 60% po nun ay merong positive sa albuminuria. So yun po ang magdadialysis. So malaki po talaga ang magagawa ng education. Okay? Yun po. Kaya tamang-tama po yung launching po ng STOP Act Now. Parang part 2. Tama? Okay? Kasi we want action now. Hindi lang po puro sat-sat, hindi lang po puro salita. At nandyan po ang aming mga partners. So, PhilHealth, no? At least, ma'am, nandyan na yung mga simple test. Okay? Okay, dadagdag ka. So, yun po, ganun po kalawak ang ginagawa ng Diabetes Philippines.
So, nakakatuwa, no, nakakalaki ng puso na marami pa rin tumutulong sa Diabetes Philippines together with our partner institutions. And we were, together with us today is our ever loyal, supportive partner, AstraZeneca, represented by Dr. Cyril Tolosa. So they have been our partner ever since we started ACNOW, and even before ACNOW. And these are the proof that when we work together, we can achieve more and change outcomes and improve outcomes. So Dr. Cyril, leveraging on the science, innovation, and the strength of our diabetes care pathways, what can you say about our partnership and what programs will this patient benefit? So again, good morning everyone, and thank you to our partners, Diabetes Philippines, our patient group, Field Health, for attending this very important feature event. So AstraZeneca globally, our bold vision is to reduce and ultimately eliminate the complications and even death because of cardiovascular, cardiometabolic diseases like diabetes. And continuously, we have a very strong and robust innovative pipeline. And those new medicines are meant to address further issues on diabetes, heart disease, and kidney disease. So, continuous ang research po namin. And hopefully, continuous rin yung pag-evolve ng mga bagong gamot para makatulong po sa mga pasyente. But beyond the medicines, we're also doing a lot of research on the cardiovascular and renal continuum. Kasi tuloy-tuloy po yun from the risk to the time na magkaroon ng complication to the end point. So, tinitingnan po namin sa maraming research ano ang pwede namin gawin doon. From early detection of the health risk to eventually early intervention. So, dapat maibigay po yung gamot ng mas maaga para ma-delay po yung komplikasyon because of diabetes. So, alam naman natin ang komplikasyon na sinabi po ni Dr. Rosales earlier, ang malaki po is 50% or more than 50% sa kidney at sa puso. So, yun po yung iniiwasan po natin. So, for the past 4 years, we've been continuously partnering with Diabetes Philippines, with our diabetes educators, our patient groups, the local government units, our doctors in the clinics, even mga drugstore chains, to continuously look for these patients who have diabetes and screen them for kidney disease. So, maganda po yung ginagawa ni PhilHealth, na dagdagan po yung mga tests. Pero ang pakiusap po namin is siguro dagdagan pa po, especially for kidney detection. Kasi sa project po namin with Diabetes Philippines, we're screening patients using the urine albumin creatinine ratio. So very very sensitive test po para malaman po kung meron na po kayong kidney disease dahil sa diabetes. And hindi lang po sa diabetes, dahil meron po rin mga komplikasyon tulad ng hypertension. So sinabi po nga ni Doktora, 2,447,926 patients na po ang na-screen through this program for the past 4 years. So, ang laki po nun. And sa ngayon, after 4 years, mag-upgrade po, mag-level up po yung programa po natin. So, sinasabi nga 2.0. So, Stop Diabetes Act Now. So, tuloy-tuloy po ang partnership po namin dyan. And beyond po dun sa programa po, importante po datos. So, maraming pasyente, may datos po to. So si Diabetes Philippines po, isusulat niya po, ano bang datos na to? Ano bang kinalaman po nito sa Pilipinas? Anong hirap nito sa pasyente? Bakit importante yung publication? Because of this publication, makakatulong po to sa local policies. Local policies ng gobyerno. Na hopefully, through the support also the YAKA program na talagang i-push po natin yung early screening, early detection, early treatment of diabetes. Because at the end of the day, pag huli na po, mahirap na po tulungan yung pasyente. Pero pag maagapan po natin, madidelay po natin ang progression sa complications. And on top of this, yung publication, yung partnership po namin with Diabetes Philippines that continuously educate our healthcare professionals. So hindi lang po doktor,
Sabi po nga nila, Doktor, pharmacist rin, importante. Sabi nga ni Dr. Nines Bautista, no? Importante sila kasi sila yung nagbibigay po ng gamot sa mga pasyente natin. Para matulungan nila yung mga doktor na inumin nyo po itong gamot kasi makakatulong po ito sa inyo. No? Para ma-delay po yung progression o yung komplikasyon ng diabetes or makontrol po yung diabetes nyo po. So, ultimately po, problema po talaga yung diabetes na to. So, continuous po yung focus ng company, ng AstraZeneca, labanan itong malaking burden na to na diabetes. No? So, with our continuous research, we would like to develop new medications, better medications to treat the root cause of diabetes and prevent the complications. Kasi hindi po importante yung nandun na sa dulo. Kailangan mas maaga ang pag-treat para ma-delay po yung komplikasyon at mas maginhawa po yung buhay ng mga pasyente po natin. Salamat. Thank you, Dr. Cyril. Now we come to the point of, before we close, do we have some questions from our media partners directed to our panelists? Okay na? Okay, so thank you very much. Maraming, may tanong. Okay. Good morning. I'm Vivian from Mindanao Examiner. Sir, with the presentation made earlier, it was mentioned that 7.5% or 4.3 million Filipino adults are affected by diabetes. How would you describe the current state of diabetes management in the country? Thank you for that question. When we talk about current management, is that how many of those patients with diabetes are well controlled? And it's still a big portion. No? We really don't have the exact data, but at least 50% still remains uncontrolled. Because when we manage diabetes, it's just not like symptoms, you're okay, but there are certain numbers or targets that we have to reach. Because if you reach those targets, we prevent the complications to set in. So malaki pa pong porsyento ang hindi controlled sa ating mga Filipino may diabetes. So that is the second job of doctors, not only prevention, but if you already had one diabetes, want to make sure that you are controlled. Just to add to the answer of Dr. Ray, the current status, 2008, 15% lang ng mga Filipino with diabetes are in good control. That was 2008 data. But the latest we have is nag-improve naman, naging 50% lang. So mataas na yung, so we still have a lot to cover, but the good news is tumaas yung control. So that's the current state. Nag-improve with the current medicines and with current interventions, and that give us hope that what we are doing is right because napa-improve natin yung condition na naging good control sa at least 50% right now. Can I add? Okay, bukod po dun sa maraming hindi control, okay, what is the current trend? Okay, we have new drugs now that can help not only controlling the blood sugar but prevent heart failure and diabetes, just like your dapagliflozin. Okay, the only challenge that we have, dahil po maraming gamot ngayon, is the price of the GLP receptor agonists. May mga gamot po that are really good for, especially for obese patient, okay, overweight patient, because they have cardiovascular outcome. Meron po sila mga trial na iniiwasan po nila. Okay, bababa ang blood sugar, gaganda po, okay, ang blood sugar, papayat sila, maganda po sa kidney, maganda po sa heart. So, sana po pagdating ng panahon, kung lahat yan ay malibre po ng PhilHealth, baka talagang mabawasan po natin ang mga komplikasyon ng diabetes. So, yun po yung aming dream na dagdagan po yung bilyon na pera ng PhilHealth para ma-include po yung mga ibang gamot. Just a start. Oh, yeah, at least it's a start. Okay, thank you. Any other questions? Yes, Mrs. Ma. Good morning, doctors. I'm Kenty from Business Bureau. I'm sorry for this question, but I often see this in Facebook or social media.
there's this group or some people that say na diabetes and even CKD can be managed through healthy lifestyle alone. No mention of medications. What can you say about that? Kasama po ang lifestyle sa pagpe-prevent ng CKD. Okay? Meron po tinatawag ng low protein diet. Pag nakita po namin, depende sa stage ng CKD, tinuturuan na po namin na kumain ng tama, binabawasan po yung protina. Kaya po meron po kami mga dietitian na doon namin nire-refer. Okay? Pero, ang hirap po mag-diet ng low protein. Ang hirap. Kaya, meron po tayong mga studies, mga pag-aaral. Pagka dinagdagan mo ng gamot na to, okay, gaya namang SGLT2 inhibitors, yung dapagliflozin, empagliflozin, nakakatulong po na mababa ang chronic kidney disease. No? Inaral po nila ito, hindi lang po sa mga may diabetes, pati na po sa walang diabetes. Indicated na po siya. Okay. Yeah, yung mga ganyang issues. No? Nag-start tayo sa may diabetes at may CKD na. So pag may CKD, ibig sabihin, deranged na yung function ng kidney. Yung karamihang gamot na naibibigay, nawawala na. Kasi meron na tayong tinatawag na contraindication. So kala nila, ay nababawasan na pala yung gamot ko, ay natatanggal na. Eh yun naman pala, kaya tinatanggal ang doktor yung gamot kasi hindi na po pwedeng ibigay dahil deranged na yung function ng kidney. Okay. So nananatili na lang, diet na lang muna. Kasi yung mga ibang gamot, hindi ko na pwedeng ibigay. Kasi most of the medicine that we give depends on the kidney to be excreted out of the body. If your kidney is not functioning properly, then there are limitations on what medicines that the patient can have. Now, pwede din po naman sabihin natin na diabetic ako, newly diagnosed, wala akong gamot, meron po yun. Kasi po kung ang pasyente po ay talagang nag-restrict ng diet, ang pasyente po ay nag-exercise, ang pasyente po ay nabawasan ng timbang, nagkakaroon po sila ng chance sa bumaba ang sugar without medicine. That's still a possibility. But of course, with the consultation of the doctor, they will tell you, at this stage, even you have done your part of lifestyle modification, we are not reaching our target, then it's about time that I have to give the option of starting you on medications. See? Thank you. Last question about. Good morning. I'm Richard Ibuna from Edge Davao. So my question is, what role do pharmaceutical companies such as AstraZeneca play in supporting better diabetes management in the Philippines? So, thank you for that question. No? So again, importante po na may gamot po tayo, no? Para tulungan yung mga pasyenteng may diabetes. Kasi at the end of the day, may gamot po tayo, mag-prevent po yung komplikasyon. Pero hindi lang po doon tumitigil ang kailangan gawin. So, dito po sa event na po to, tuloy po ang partnership po namin with Diabetes Philippines, with the patient groups, diabetes educators, local government units, the clinics, even drugstore chains, so that we can continuously screen our patients for complications of diabetes, especially like kidney disease. Kasi yun nga po, ang hirap po na magkaroon na ng kidney disease. Sabi nga ni Sir Ray kanina, no, yung dialysis po, ilang oras yan sa isang araw, how often do you do that? So, kung makita po natin early na may problema po yung kidney natin, matitreat po na mas maaga po kasi may mga gamot na po tayong available na itinitreat po both the diabetes and the protection for the kidney. So doon po kami tuloy-tuloy pong nagtatrabaho at tumutulong para matulungan po natin yung mga pasyente po natin. Okay, thank you very much sa mga ating media partners who were very interactive. Thank you very much. Maraming salamat po sa ating panelists for giving us the science, the story, and the systemic perspective, and the shared commitment. So we have heard their story today, and it was clear the message that early detection matters, continuous care matters,
and collaboration matters. And this whole package is really important because Diabetes Philippines believe that it takes the whole community to care for diabetes. Thank you very much for this rich conversation. Hindi na to agham kapihan, agham takalilan. Salamat po sa inyo lahat. So, we would like to, for the last photo op, we would like to ask our closing